Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat ng mga kapwa farmers, mga ka-viewers. Ito na po nga pala ang ating update sa ating talong na bagong tanim. So napipitasan to kanila mga ka-farmers na kanina. And then wala tayo kasi galing tayo doon sa kabilang farm natin. Ayan, may mga kasunod na tong bunga mga ka-farmers. Dahil naulan na ito, ayan, marami na tayong mapapansin na mga malit na bunga. Okay, so ang variety po na wala ng ating talong mga ka-farmers, ito po ang Calixto F1 ng Swiss Seeds Company. And then sila na nag-deliver kanina, tag 50 daw per kilo. So maganda-ganda na po, no? Ang kilo sa talong na ang variety ay Calixto F1. So sa tanawan po dinadala mga ka-farmers. Okay, so sa nagtatanong sa atin, sabi niya, sir, pwede mo gawan hang video ang planting distance sa pagtatanim po ng talong. Sabi ko sa kanya, marami na akong mga upload o tips patungkol dyan sa kanyang tanong. So sabi niya dahil hindi daw niya mahanap, so ngayon gagawa tayo uli ng panibagong video. Okay, so ang planting distance natin, hill to hill half meter, row to row 2 meters. So yun po no mga ka-farmer, yan no, marami ng bunga sa ilalim, oh. So sana ito susunod, mas lalo pa itong dumami. So yun po no mga ka-farmers, ang ma-share at ma-update ko sa inyo. Kararating ko lang. So mag isang linggo tayo doon sa ating farm to, at ngayon lang po tayo nakauwi. So bilis lang mga ka-farmers, no? Tumubo ang mga damo. Ayan na po sila, maganda na pong tingnan ang ating talong. So yun na po no mga ka-farmers, hill to hill, simula sa isang puno papunta sa isang puno, yun po ay kalahating metro. And then row to row 2 meters, simula dyan papunta din 2 meters. So dati mga ka-farmers, taniman ko ito ng kamatis, no? Same lang ang ating planting distance kamatis. At saka sa ampalaya, pwede 2 meters, pwede 6 feet, 6 and a half o 7 feet. Depende sa lupa, kasi may mga lupa na mataba pa. Ayan, papalaki na ang puno mga ka-farmers, no, sa ating talong. So bukas din mga farmers, pipitasan din nila. So yan, marami-rami na ang bunga din sa kabila, kasi raton po siya mga ka-farmers, samantalang ito hindi. So malaki na ang puno at marami na ding bunga kasi maraming sanga. Yan po. So medyo madilim-dilim na dahil kararating lang po natin mga ka-farmers galing sa kabila. Natuwa lang ako kasi alam nyo, mga tao ko lang ang iniwan dito. So isang linggo tayo doon sa farm to, and then bukas bili ako ng mga imports tulad ng fertilizer, mga foliar, insecticide, fungicide, and then pagbalik ko doon na ako at saka ihatid ko no ang iba din eh. So yun po no mga ka-farmers, ito naman yan oh, mabilis lang umano ang damo. And then dito may nakatanim ng ampalaya, sobrang dami lang damo mga ka-farmers. Yan o, tingnan natin. So papalinisan na natin ito bukas. Yan. Okay, so yun na siguro na ang may share at may update ko sa inyo, kasi ano na, gabi na mga ka-farmers. So yun ang ating talong na ating pinipitasan. So naulan ng mga ka-farmers. So yung talong natin to, hindi pa natin natatalian ha, pero naka-ready na ang ano, mga pustin niya at saka tie wire. So yun po mga ka-farmers, ang ating update sa ating talong. Sobrang
ano na, laki ang puno. And then sobrang kapal na ang damo kaya pinatabasan natin. So yan, papadiligan natin to ng fertilizer. So ito mga ka-farmers ang ating ampalaya. Yan, sobrang daming damo. Yan. So yung gitna madali lang to mga ka-farmers. So di bali maano diyan dahil malinis naman oh. Yan, first dilig sa fertilizer, and then pagkatapos sa fertilizer mga ka-farmers, tubig. Kaya kita natin basa no ang mga puno. Kasi wala nang ulan no, 4 na araw wala nang ulan. So yun ang ating update sa ating ampalaya sa ating isang area sa farm 1 natin. So ang farm 2 natin yung Taisan, ang farm 1 natin yung Bawan. So yun po ang mga tanim din ampalaya. So ang damo mga ka-farmers nasa gitna, and then nakabid to, nakataas. Ayan, yung mga ampalaya natin no. So nauna lang ito isang araw. Naitanim ito siya ngayon, bukas ang sa kabila. Konti lang to dito mga ka-farmers, mga 1,000 lang kapuno, and then sa kabila 6,000. Yan, may mga poste na. So ang kulang dito mga ka-farmers, ang pag-aalaga, ang pagbigay ng mga pangailangan nito tulad ng mga insecticide, fungicide, foliar at saka fertilizer. And then gagawan pa ito ng balag no, para gagapangan sa ating ampalaya. So dyan mga ka-farmers, pinapabunot na natin ang ating kamatis at saka ampalaya. So ang natira natin dito mga ka-farmers, may talong pa dyan, may patalong pa dyan, at may talong pang bago. So ang itatanim natin din pipino at saka sitaw no. Pipino at saka sitaw. Pipino, sitaw, yun ang ating itatanim. Dito naman ampalaya. So yun na siguro mga ka-farmers no, mga ka-viewers, ang ma-share ko sa inyo at maibahagi sa araw ito. So bago tayo magtapos, sa lahat kong mga subscriber, mga viewers, share, commentator, maraming salamat po sa patuloy ninyo na pagsuporta no, sa ating munting YouTube channel. So dahil po sa inyo, malapit na po tayo mag 16,500 subscriber. So kung gusto mong mapabilang sa 16,500 subscriber, kung di sa kang mahilig sa ganitong sa pinabot farming, kung pwede lang paki-subscribe naman po at paki-click sa mga ating notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko, or paki-join no, para ang una kang makapanood sa mga latest video, lalo na sa ating mga tutorial, kasi palagi tayong nagbahagi ng kaalaman. So yun po na mga farmers, share ko lang. Unang naitanim natin din talong, ampalaya, kamatis, talong, ampalaya, talong, and then ampalaya, kamatis. So yun po ang ating tanim din Dito naman ampalaya, then talong, dayon ampalaya, kamatis, then ngayon ampalaya na naman. So yun po ng mga ka-farmers, mga ka-viewer. So ang itatanim natin din mga ka-farmers sa area natin din sa kabila, magtatanim tayo ng upo na mayumi, and then talong, ampalaya, labanos, okra doon banda, ito pipino, sitaw at saka talong. So yun po ang ating project din Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat, bye bye, and God bless. Happy watching.